pray. That's why God inspired these writers, 40 writers, mga kapatid, to write His Word. And His Word, mga kapatid, is already settled. Amen. And it's already what we call God anoint the servant. And I believe, mga kapatid, especially nowadays, God is still speaking to us and reveal to us some things that gusto niya ipaunawa sa atin, mga kapatid. That's why Revelation, amen, another definition also, mga kapatid, or the divine revelations is literally as the uncovering or disclosure of something that is hidden. So may mga Bible example tayo, mga kapatid, totoo sa Revelation, meaning for example, sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 2, in time past, God spoke in partial and various ways to our ancestors through the prophets. In these last days, He spoke to us through a Son, whom He made heir of all things, and through whom He created the universe. 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 10, but as it is written, what eye has not seen, and ear has not heard, and what has not entered the human heart, what God has prepared for those who love Him. This God has revealed to us through the Spirit. That's why it is very important nowadays to have the Spirit of the God, or to have the Spirit of the Lord. Why? Because the Spirit of the Lord, saan siya mananahan? Sa puso, mga kapatid. Then if you have the Spirit of the Lord in your heart, you have also the heart of God. Listen to this. If you have the heart of God, His hands can follow. Will follow. Pag mahal mo isang tao, wala kang, hindi mo bibilangin, hindi ka magbigay, mabilis ka magbigay sa kanila. Why? You love him. You love your wife, you love your husband, you love your mama, papa, your relatives, na kapatid. Kapag mahal mo isang tao, hindi ka magmaramot, na kapatid. I tell you, if you have the heart of God, His hands will follow. That's why it's very important to have the Holy Spirit of God, mga kapatid. Amen. That's why today, let us focus, mga kapatid, amen, on this verse. Maraming verse, mga kapatid. Romans 13:11, Ephesians 5:14, Galatians chapter 3, verse 2, and Matthew chapter 24, verse 44. So, let's begin in Romans chapter 13, verse 11. Put on Christ, no? Wala nang iba, mga kapatid. He says, and do this, knowing the time, that magsabing time, that now it is a high time to awake out of sleep. For now, our salvation is nearer than when we first believed. Sabi sa Tagalog, mga kapatid, ang ito ay yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo magsisampalataya ng una. What is our salvation? That is the only salvation of Gentiles is the rapture, man. And the only way for our salvation is Jesus. That's why in other scriptures, Ephesians 5:14, therefore He says, awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Sabi sa Tagalog, mga kapatid, at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan, at liliwanagan ka ni Kristo. Napakagandang halimbawa, mga kapatid, na tayo dito, walang ibang pinatungkol at pinalalahanan dito, kundi tayo mismo na Kristiyano na, mga kapatid, na naligtas na at tinawag na ng ating dakilang Panginoon. Sino po ang tinutukoy na natutulog dito? Yung po mga Kristiyano, mga kapatid. Why? Posible po na tayo nandito ngayon, pero ating pananampalataya ay tulog po, mga kapatid. Hello? Posible na buhay tayo, mga kapatid, but our spiritual life is dead, mga kapatid. Come on. That's why He said, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan, at liliwanagan ka na ni Kristo. Another scripture says, mga kapatid, Revelation chapter 3, verse 2, be watchful
and strengthen the things which remain, that are ready to die. For I have not found your works perfect before God. Sabi sa Tagalog, mga kapatid, kaya't gumising ka, palakasin mo ang nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay. Sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa. Kaya nais ng Diyos, mga kapatid, this day, na tayong lahat, mga kapatid, amen, ay magising. Kung hindi po sapat ang paligid natin na magising tayo, I tell you, you need the presence of the Lord Jesus Christ. You need the Holy Spirit of God today, mga kapatid. Matthew 24, verse 44, therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Sabi sa Tagalog, kaya lagi kayong maging handa. Everybody say handa. Sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nasa. Sa tulong po ng ating dakilang Panginoon, ako po'y mangangaral na kapatid, kagaya ng laro ng mga bata. Ready or not, Jesus is coming back. Wala nang, Lord, time's up. Wala nang, wait muna, Panginoon, naka-in-game pa ako. Wait lang, Panginoon, magtatrabaho pa ako. Wait lang, Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, siguraduhin na ninyo ang inyong kaligtasan. Now today, mga kapatid, amen, ako po'y sa tulong ng ating Panginoon din, tayong lahat po ay palalahanan ng kanyang salita. Everybody say, Jesus is coming back. God bless you. You may be seated, mga kapatid. Isinulat ni Paul ang umaunang salita, mga kapatid, sa Romans or sa kanya pong mga epistles, mga kapatid, in 13 verse 11, na tayo'y gumising na sa pagkakatulog. At kanya din isinulat ito sa Ephesians or sa Episo. Ang sabi niya, wake up, sleeper. Amen. And in Revelation chapter 3 verse 2, mga kapatid, amen, he also reminds to the dark church in Sardis, Jesus said, wake up, my fellow believers in Jesus Christ. Kaya ang question ni Paul dito, are you slumbering or spiritual drowsy, weighed down and captured by the world? Or we have this, what we call, tempted by the world, mga kapatid. That's why Paul is reminding them, mga kapatid, all the churches, amen, kahit man ikaw handa o hindi, babalik at babalik ang ating dakilang Panginoon. We don't know ano man ang tamang oras o panahon, mga kapatid. Only Jesus knows kung kailan siya babalik. But the most important thing is we must be ready for His return. That's why He says in Matthew 24 verse 4. Now, kadalasan sa mga estudyante, lahat tayo, mga kapatid, as the followers of Jesus Christ, we are focusing some things that, you know, masyado tayong magaling at bihasa sa mga bagay na kung saan umunawa sa Biblia, mga kapatid. We are profound or intellect when it comes in Bible. We can quote verse to verse, chapter by chapter, amen. And we can read it, mga kapatid, whole Bible. And we can share to them, we can debate, mga kapatid, hallelujah. And most of us, mga kapatid, we have this called, amen, hallelujah, Generation Z, mga kapatid, or we claim that we are the last generation, hallelujah. But I tell you, minsan sa kakapokus natin sa ibang bagay, mga kapatid, we forgot that the most important thing as a Christian life is to be ready. Because what if Jesus Christ will come now, mga kapatid? The question is, are you ready? Now, the millennium and many more end-time topics were swirling around in our heads. Then, isa lang ang paalala po ng salita ng ating dakilang Panginoon. The most important thing than knowing all these things,
Thank God that we have beautiful and good, what we call the surroundings, mga kapatid. We have organizations. We United Pentecostal Church, mga kapatid. We have knowledge to the Word of God. But the question is, are you ready? Are you ready kung babalik na ang ating dakilang Panginoon? Kapag mangyari na po, mga kapatid ko, ang pinakaabangan ng lahat, ang pinaka nakakatakot na tanong, handa ba tayo when Jesus will come again? Jesus is coming again, according to Hebrews chapter 9, verse 28. He will come a second time, mga kapatid. Amen. Wala mang certain time, but the order of the events na sinabi ng last Bible, mga kapatid, in Matthew 24, amen, if you read it, mga kapatid, the end of the age, hallelujah, ay subject po doon, mga kapatid, kung marami mga tao na pinag-uusapan na sa kapanahunang araw dito na makikita natin, mga kapatid. In fact, yesterday, lumindol na naman sa ibang lugar ng bahagi ng Mindanao, mga kapatid, and we can hear rumors of wars and earthquakes, mga kapatid. That is the sign, one of the sign of His coming, mga kapatid. Amen. But I tell you, but if the hour is coming, mga kapatid, that Jesus, amen, is ready. I tell you, marami mang tao na magsasabi sa panahon na yan, Panginoon, hindi pa ako handa. Panginoon, meron pa ako mga bagay na asikasuhin. Panginoon, meron pa akong mga ipapriority na mga bagay. Panginoon, meron pa akong mga siluranin, mga problema na mga ganitong bagay. Amen. Hindi mo pwedeng idahilan sa ating Panginoon, mga kapatid, that you have the study, schooling, masteral, work, mga kapatid. When the trumpet, amen, when the last trumpet was sound, wala na po, mga kapatid ko, second chance. Wala nang wait. There's no wait. There's no time out. There's no time, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Na mag-repent ka pa. Hallelujah. Wala nang time para mag-hallelujah. Praise the Lord. That's why the Bible always give us a warning and give us a reminder, mga kapatid, that we must always be ready kapag nangyari ang rapture. That's why, ready or not, Jesus is coming back for His church without blemish and spot. God is calling us His church. Amen. His bride. Hallelujah. And 2 Thessalonians chapter 1, verse 7 to 10 reminds us, mga kapatid, then will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven and blazing fire with His powerful angels. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and shout out from the presence of the Lord and from the majesty of His power on the day He comes to be glorified in His holy people and to be marveled at among all those who have believed. I tell you, church, wala na pong sinabi ng Bible na meron ka pang second chance or third chance or fourth chance or fifth or more, mga kapatid. Wala na po. When the trumpet or the last trumpet was sound, babalik na ang ating dakilang Panginoon, hallelujah, at lahat ng mga sumusunod at sumasampalataya sa ating Diyos ay maliligtas. Pero doon po sa mga tao na matitigas ang puso at ulo, mga kapatid, amen, ang sabi ng Diyos, sila po itatapon sa dagatang apoy, mga kapatid. Kaya sabi sa Tagalog, kayo naman mga nagtitiis ay aalurin niya kasama namin kapag ang Panginoong Isus ay hinahiyag na mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na may naglalagablab na apoy para rusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Isus. Hindi mo pwede, mga kapatid ko, sabihin na hindi mo narinig ang salita ng ating dakilang Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na kailanman, Pastor, amen, nagkulang ang ating Panginoon. I tell you, sapat na, amen, ang salita ng Diyos na kanyang isinulat sa kanyang pong mga lingkod na nandito sa iyong harapan. Ang problema ay ang tayo, amen, na tayo minsan, mga kapatid, nakalimutan natin minsan buksan ang ating mga Biblia at kahit nasa cellphone na ating mga Biblia, hindi pa rin natin mabuksan, mga kapatid. Kaya huwag tayo magdahilan sa Diyos na tayo po, mga kapatid ko, amen, at sabihin natin, ako'y mapalangit kung ating ginagawa mismo ay malayo at taliwas sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Kaya sa mga tao, amen, na ayaw at matigas ang puso at ulo, mga kapatid, merong nakahandang destinasyon para sa iyo, sa ating po mga
sa puso, mga kapatid, He will send us, mga kapatid, amen, to the lake of fire. When He shall come to be glorified in His saints. That's why Jesus, He manifested into the flesh in John chapter 1 verse 14. The first time around 2,000 years ago, according to Hebrews chapter 9 verse 20, it tells us that He will come again a second time. A second time. The Apostle Paul wrote in Thessalonians, sabi niya that Christ's second coming will have radically different consequences. What is that? Two different consequences. Number one, He will be glorified in His saints. Amen. Number one, He will glorify in His saints. Sabi ng Bible, mga kapatid, He will be glorified in His saints, these who have been saved through repentance from sin and faith in Jesus Christ. Number two, those who know not God and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. The latter will face the Lord's vengeance in flaming fire. Ngayon, Panginoon mo siya, papagmahal, magpapatawad. Pero pag dumating na ang panahon na naiwan sa rapture, siya na mismo ang maghihiganti sa iyo. Ngayon, kakampi mo pa ang Panginoon. Pero kapag ayaw mong sumunod sa Kanyang kalooban at Kanyang salita, darating ang panahon, mga kapatid, wala nang kwenta ang pagsisisi mo. Kahit anong gawin mong magpakaawa, mga kapatid, wala ka nang makita sa Bible na mayroong pang second chance sa mga iglesia at sa mga tao ngayon tayo, mga kapatid. There are no second chance, church. Amen. That's why we encourage lahat po ng mga pastor na maging handa po tayo, mga kapatid. Dahil sa pagdating ng panahon na tayo maiwan sa rapture, mga kapatid, isang nakakatakot na bagay dahil kalaban na ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So if you read the letters of Paul, mga kapatid, Jesus Christ or God will bring vengeance. Ang sabi ng Bible, in flaming fire. So the ultimate important, mga kapatid, lahat ng pinaka-importante sa lahat ng importante. Lahat magsabi, pinaka-importante sa lahat ng importante. Ay maging handa ka. Thank God that you are saved, you are washed, you are cleansed, you are purified, you are forgiven. You've been baptized in Jesus' name, you've been born again, you're receiving the Holy Ghost na, kapatid. Ang galangan mo na lang gawin, amen, ay panatilihin yan, and you will cultivate your love to Jesus Christ, and panatilihin po, kapatid, ay yung pananampalataya. But the Bible speaks, amen, of a number of additional na, kapatid, napakaraming scenario that Paul, not only Paul, but also in the Old Testament, na laging pinalalahanan ng mga ang lingkod ng Diyos at mga anak ng Panginoon na maging handa, mga kapatid, amen. Hindi po pwede na paglaruan lang natin o hindi natin seryosohin. In fact, sabi ng Bible, amen, work out your salvation with fear and trembling. Ang ginagawa natin minsan baliktad yung ating pag-iisip, mga kapatid. Instead na tayo dapat katakutan natin si Jesus Christ, ang nangyayari mas kinakatakutan natin ang demonyo, mga kapatid. That's the reason why the devil become powerful, dahil lagi mo sinasabi na makapangyarihan siya. Lagi mo sinasabi, mga kapatid, na powerful siya. I tell you, matagal nang useless at hindi powerful ang kaaway, mga kapatid. Huwag mong ilagay sa isip na siya ay makapangyarihan. Dapat ilagay sa isip mo na si Jesus lang ang pinakamakapangyarihan, mga kapatid. Hallelujah. Why? Kung nasa mindset mo lagi, mga kapatid ko, that Satan is, lagi mong binibigyan ng credits, mga kapatid. Hallelujah. Kaya siya lumalakas. Bakit? Kasi lagi mo sinasabi, tao lang ako, nanghihina, nagkakasala. Hindi natin pwedeng idahilan yan pagdating ng huling araw na nagkasala lang ako, Panginoon, tao lang ako. No, sir, no, ma. Jesus already paid the price, mga kapatid, and He already overcome and conquered the devil and death and sin, mga kapatid, for us. Meaning to say, matagal ka nang pinalaya ng Diyos. Ikaw na lang ang nakakulong dyan sa mindset mo, mga kapatid. Kaya wag mo na isipin lagi, amen, na tao lang ako nagkakasala. Yes! God knows and understand that we are people, mga kapatid, na nagkakamali. But wag mo lagi ilagay sa mindset na nagkakamali tayo, nagkakasala, mga kapatid. Amen. Kailangan ilagay mo sa mindset na pinago na ako, hinugasan na ako ni Kristo, at niligtas na ako ni Kristo. Kaya isipapin ko,
Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Reason why napapahamak tayo mga kapatid dahil meron tayo laging listening and back up na kapatid ko ng mga bagay katulad ni Adan at ni Eva. Amen? Laging may naka-ready na kapatid. I tell you, hindi mo pwede madadahilanan ang ating dakilang Panginoon pagdating ng huling araw mga kapatid. If you read the Bible mga kapatid, amen, best example in Matthew chapter 25 verse 1 to 4 to 10. If you read it mga kapatid, at the time the kingdom of heaven, sabi ng Bible, be like the 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5 were wise. The foolish one took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. Verse 10 says, but while the foolish virgins were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins were ready went in with him to the wedding banquet. In other words, mga kapatid, dito sa verse 10, pinakita at makita natin senaryo sa parabulo na itong ang ibang grupo, mga kapatid ko, amen, foolish. Alam natin na sila pare-parehas na binigyan ng instruction, mga kapatid. Hallelujah, na maging ready, maging handa, mga kapatid. And the bridal terminology reminds us of the Apostle Paul words para sa mga mananampalataya. Kaya sabi ni Paul in 2 Corinthians chapter 11 verse 2, I am zealous for you with a godly zealous. I promise you to one husband to Christ so that I might present you as pure to Him. Sabi ng mga ibang mga tao, mga kapatid ko, amen, alam natin that this Matthew 25, if you read it, mga kapatid, amen, na pinalalahanan tayo ng ating dakilang Panginoon or mas kilala na terminology, we are the bride of Christ. Amen. Whether you like it or not, we must be prepared and ready. Amen. Na meron tayong mga dala-dala, mga oil, mga kapatid, that oil represents the Holy Spirit of God. 1 Samuel chapter 10 verse 1 to 6 and 1 Samuel chapter 16 verse 13 give us, mga kapatid, amen, example that every Christian would be wise to seek the fullness of the Holy Spirit of God. Amen. Both the new birth by the Spirit and the baptism with the Holy Spirit, mga kapatid. Meaning to say, hindi po sapat, hallelujah, na lagi mo na lang sabihin, magre-rely tayo, mga kapatid, na sa presensya ng ating Panginoon yung pagtulo lang ng luwag, mga kapatid. Why? The true and genuine, amen, receiving the Holy Spirit of God ay makikita po sa ating pong mga action at panglabas, mga kapatid, at sa ating pananalita. Ibig sabihin, kapag ang presensya at Espiritu ng ating Panginoon nasa sa atin, meron po magbubunga ng pag-ibig, magbubunga po ng kapayapaan, mga kapatid, at magliliwanag ka, at magiging asin at ilaw ka sa sanibutang ibabaw, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag nasa iyo ang Espiritu ng ating dakilang Panginoon, makikita ng ibang tao kahit hindi mo na i-announce sa Facebook at hindi mo na i-announce sa microphone, mga kapatid, magliliwanag ka at makikita ng mga gawa ng ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. If you have the Spirit of the Lord Jesus Christ. That's why Paul reminds us in these last days, mga kapatid, na siya din, mga kapatid, amen, ay nagkaroon ng selos. Hindi selos, mga kapatid, kundi selos na kung sa mga bagay na mga paparating na nararanasan at mararanasan din natin, mga kapatid, na katulad ng mga bagay na ito. Why? Because Paul also wants to experience na makita niya ang ating Panginoon in the rapture. But Paul write this 1,000 years ago, hindi man niya nakita ang ating Panginoon hindi man niya, mga kapatid ko, amen, makita muli ang ating Panginoon na sa rapture, mga kapatid, at posible na this generation or I don't know, mga kapatid ko, or bukas or I don't know kung kailan man mangyari, but Paul promised us to assure us to one husband, and that is Christ, mga kapatid, that will represent us a pure to Him. That's why He encourages us to live holy, amen, to present our body a living sacrifice, holy and acceptable to God. That's why He is giving us an example, mga kapatid, and suggestion, amen, that these latter days, amen, maraming pong mga gagawin ang kaaway para ikaw marumihan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Because nowadays, instead of seeking His presence, His face, we are seeking on entertainment, on social media, and in the world, mga kapatid. Instead of seeking and praying and kneeling, we are seeking, mga kapatid ko, amen, worldly lust and worldly entertainment, mga kapatid. Why?
Because the world will try, amen, na tayo po madungisan at madumihan, mga kapatid. And Revelation chapter 9 reminds us, mga kapatid, 19 verse 7, let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready. As a bride of Christ, as a bride of Christ, mga kapatid, we must be ready always, mga kapatid ko. Why? Dahil darating ang time, katulad ng example sa Matthew chapter 25, verse 1 to 4. If you read it, mga kapatid, meron na silang handa lahat. They're already given instruction, mga kapatid. Pero meron pong iba na hindi nakinig. Kung kailan pa sila, amen, lumabas para magbili ng oil, mga kapatid. Yung mga, alam yung mga tao ng sakana, mga kapatid. Yun, yung mga manyana. Yung parang merong, okay lang, mamaya na lang yan. Yung mga ganun na bagay, mga kapatid. Alam niyo, ang karesult niyan, mga kapatid ko, nagmamadali tayo. Lagi tayong, wala nang oras, mga kapatid. Why? If you try to look around, napakaraming distraction sa panahon ngayon, mga kapatid. Laging binibigyan tayo ng dahilan ng demonyo para hindi magbasa ng Bible. I tell you, kung problema lang, lahat tayo may problema. Kung meron lang tayo may dahilan, lahat tayo may dahilan sa ating Panginoon. I mean, meron tayong reason sa ating Panginoon. Pero ang tanong, sapat kaya ang lahat ng ito, mga kapatid? Sa muling pagbalik ng ating Panginoon, masasabi kaya natin, o kaya natin sabihin sa Kanya, dahil kasi sa ganito, Panginoon, kasi sa ganyan, kasi sa ganyan. Kaya sabi ng description sa Bible, yung iba natutulog mag-asawa, mga kapatid ko, yung iba naghanap buhay, yung iba nagdadrive, yung iba nandoon sa ipapawid, mga kapatid ko, mawawala at may iwan na lang ang damit pagdating ng rapture, mga kapatid. Hindi, wala nang teka lang, wala nang wait, mga kapatid, darating ang oras, hallelujah, na that's why this example, this parable in Matthew 25 is given us, amen, a warning, mga kapatid, that we must always take the oil or mag-impact tayo lagi ng oil, mga kapatid ko, sa ating mga puso at sa ating po mga buhay. That oil is represent the Holy Spirit of God. Meaning to say, kapag wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo, mga kapatid, hindi ka makakasama sa rapture. Kailangan mong naisin na maranasan mo at matanggap ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Dahil ang banal na Espiritu ng ating Panginoon, siya lang ang magpapabago sa iyo. Siya lang ang magpapatransform sa iyong buhay. Siya lang ang, amen, ang daan para ikaw magbago, mga kapatid. Hindi kaya na sermonan ng tatay at nanay mo. Hindi rin kaya, mga kapatid ko, ng pagalitan ka, mga kapatid ko, amen. Ang tanging magpapabago sa iyo ay ang Espiritu ng ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Kaya wag natin sabihin na mamaya na pastor, mamaya na next Sunday na ako maging tapat, maglingkod ng maging faithful, next year or next month na, o kapag may youth camp na, o kaya pag may APYC na, o kaya kapag maganda na yung preaching, o kaya kapag maganda na yung panahon, hindi na tagulan, saka na ako magbasa ng Bible, at saka na ako mag-pray, kapag meron lang kailangan na rason para mag-pray, at saka na ako lalapit sa iyo, Panginoon, amen, kapag wala na ako. I tell you, mga kapatid, late na kapag ka ang panahon dumating, amen, at aktuhan ka ng Diyos, amen, na ikaw, amen, hindi handa, mga kapatid. At kapag wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, amen, na magbubunga ka ng kasalanan, mga kapatid. Kaya inihingkayat ni Paul at bawat mananampalataya at tayong lahat, mga kapatid, to be careful, to be ready, to be watchful in prayer. Why? Because that is the only way that we can maintain, amen, hallelujah, our love, ating pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. That's why let us be ready and always ready, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Another example, mga kapatid, Luke chapter 20, 21, verse 34 to 36. Ang sabi dito, mga kapatid, but take heed to yourself, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that day come on you unexpectedly, for it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth. Watch therefore and pray always, that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass, and to stand before the Son of Man. Ang sabi sa Tagalog, mga kapatid, mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing, at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay nito. Napakaganda ng Tagalog, mga kapatid, napakalinaw mo.
Ibig sabihin, mga kapatid, hindi rin pwede na lahat, hindi rin tama na lahat ng mga sobrang saya, mga kapatid. Amen. Ay lagi natin, wala na tayong oras at paano nasabi ng Bible, huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya. Dahil inaaliw ka lang ni tanim, mga kapatid, para makalimutan mo ang muling pagbabalik ng Panginoon. Sa sobrang saya minsan, okay lang naman maglaro ng Mobile Legends, ng Call of Duty, okay lang magpunta, magkain-kain sa labas, mga kapatid. Amen, hallelujah. Pero kapag sumusobra na tayo, mga kapatid ko, baka pagbalik ng ating Panginoon, naka-in-game ka, panalo ka sa laro, pero iwan ka naman sa buhay, mga kapatid. Wala, GG ka pa rin, mga kapatid ko, amen. Kaya ang sabi nito, paglalasing at matuon. Ano ibig sabihin? Matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Sister Weng, sino ba walang alalahanin dito, mga kapatid? Lahat tayo may mga alalahanin sa buhay. Meron kang mga iniisip. Pero ang point dito, mga kapatid, huwag mong ilagak o i-focus sa iyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay. Dahil meron mas dapat mong paghandaan. Yan ang muling pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Mas katakutan mo, mga kapatid, ang rapture na parating. Hindi ibig sabihin na maglingkod ka na magtakot. No, sir, no, ma. The fear of the Lord will not bring fear na katulad sa salimutan, but the fear of the Lord will bring a proper understanding, love, peace, joy. Why? That's why He encourages us to receive the Holy Ghost, because the Holy Spirit will open up our mind, will open up our understanding, will open up our heart, so that we have the proper revelation. At hindi revelation na gawa-gawa ng tao, hindi revelation na nababasa natin sa Facebook, but the revelation that comes from our Lord Jesus Christ. Why? Minsan na-overlook na natin, kakahanap minsan ng mga bagay, ng mga magagandang preaching, ng salita, ng mga magandang revelasyon, hindi natin naisip na matagal na nireveal ng Diyos, na malapit na sa bumalik, and that is a clear revelation for His church, that He will come again, and He will come and save His church. Huwag mong kakalimutan na meron dapat tayong ipinakamalaking event na pinaghahandaan. Yan ang pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. I tell you, kung takot ka sa Bombay na maniningil, maputulan ng kuryente, tubig, mga kapatid, takot ka na mawalan ng bahay, takot ka na mawalan ng boyfriend, ng love life, takot ka, mga kapatid, yan ang mga alalahanin sa buhay. Takot ka na mamatay ang aso mo, mamatay yung ipis mo, mamatay yung misis mo, mamatay yung asawa mo, mamatay. Huwag kang mag-alala, church, hallelujah. Why? Dahil kung mamatay man yan, ang amen, ang mga mahal natin sa buhay, kapag naglingkod sa ating Diyos, isang katagumpayan po yan, mga kapatid. Why? Dahil mauuna sila sa salubong sa ating Panginoon, at ikaw na buhay susunod sa ating Panginoon kung kasama ka sa rapture. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. That's why we studied, amen, and we know already the revelation that Jesus is coming back. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. That's why Jesus issued some stark warnings sa patungkol sa paghanda. Why? In the end time events, marami pong mangyayari, mga kapatid ko, sa mga huling kapanahonan. That is a sign of His coming. Meaning to say, the Bible gives us clearly understanding that we must be watchful. Amen. Ito lang ang susi, mga kapatid. Be always on the watch. Pag sinabi mong watch, mga kapatid, lalo na alam ni Padre Rico ito, mga kapatid, kailangan meron kang oras or proper, number one, disiplinado, mga kapatid. Organized. Hindi ka ready, mga kapatid. Pag ikaw naka-assign maging watch or maging barangay tanod, mga kapatid, sabi ng mga utos ng barangay captain, kailangan hindi kayo matulog sa gitong oras. Umikot kayo. Kailangan nakabantay kayo, mga kapatid. Sabi dito sa Bible, be always on the watch and pray that we may be able to escape all that is about to happen. What is about to happen? Why? May tinutukoy po ang Biblia dito, mga kapatid. Dahil sa huling kapanahunan, yayanigin ng isa sa mga sign, if you read Matthew 24, yayanigin ang church. Ang iglesia mismo ng Panginoon.
at mananatili at makikita mo makikita mo kung sino talaga yung tunay na naglilingkod sa Kanya. That is one, man. That's why, and that you may be able to stand before the Son of Man. Wala nang ibang way na already na na-revealed ang ating dakilang Panginoon. Sometimes, minsan, na-overlook natin na kapag gumukuha pa tayo ng ibang strategy, nakalimutan na natin ang pinaka-effective is prayer. No other way is prayer. Ano ang solusyon? Pray. Para manatili ang kaligtasan mo, pray. Para lumakas pananampalataya mo, pray. Para ikaw manatili sa kaligtasan, mga kapatid ko, pray. Para ikaw mag-transform, pray, mga kapatid. Para ikaw lumakas, amen, inner man and outward man, pray, mga kapatid. Para ikaw magliwanag at maging asin, pray, mga kapatid ko. Para hindi ka sobrang ma-depress at ma-stress. Ang sabi ng Bible, lumapit ka sa ating dakilang Panginoon, minto siya, pray pa rin, mga kapatid. Solusyon sa pangangailangan mo, pray pa rin. Financially, physically, mentally, emotionally, mentally, mga kapatid. Okay, itaw mo na yan many times na, but the only solution is pray. Gusto pa natin lumayo, mga kapatid, lumagpas na tayo dahil mga tao maghanap pa ng mga strategy, mga words, mga kapatid, mga bagay na bagong revelation, and we forgot the main thing that God already revealed to us. Be watchful and pray, that you may be able to escape. That's why we are living in the end time full of temptation. The reason why Jesus instructed His disciples to pray, that you may be able na hindi tayo magkasala, mga kapatid. Everybody say pray. Sabihin mo sa katabi mo, pray. That's why, what was Jesus' solution, mga kapatid? Watch always, pray, and be careful. Everybody say amen. Amen. Be careful with the flesh, mga kapatid. Amen. Be careful with the, sa mga bagay na pinapaintroduce sa atin ng kaaway. Minsan, mga kapatid ko, hindi naman masama yung social media na create. Hindi masama din yung, mga love life natin. Hindi rin masama yung paglalaro nyo natin. Hindi rin masama yung pagsasaya nyo, pagkakain. Pero nagiging masama lang, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, be vigilant. Ang sabi ng Bible, be wise as a serpent and be wise as a serpent. At magiging katulad ka rin ng dove na mabait, mga kapatid. Maging katulad ka ng wise na katulad ng serpiente, mga kapatid, na kung saan hindi nagpapaisa ng kaaway. Why? Dahil ang kaaway, magsasuggest lang yan at magsasalita sa iyo. Ang problema kapag pinapasok mo na siya, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Bible, resist the devil and he will. Ang sabi, flee. Anong susi ng temptation, mga kapatid? Resist the devil and he will flee from you. You know what? Hear this matter. Sometimes the enemy will use good things for you to be destroyed, mga kapatid. It's good to be hang out sometimes. Sometimes na naman, Pastor. It's good, to play, like this. Sometimes na naman, Pastor. But if you don't have the proper discipline, mga kapatid, I tell you, wala na, kapatid. Kaya nga sabi ng Bible, binasa natin, huwag kayong magpapadaya sa sobrang kasiyahan, paglululong, mga kapatid ko, sa mga alak, saya ng mundo ay, kapag sobra na napaisip mo, na isa-isip mo na yan, dyan ka mapapahamak na, kapatid. That's why we must be careful, amen, to our flesh, to our fleshly desires, mga kapatid. That's why we need to remind the devil, mga kapatid ko, and to resist him. Wala naman sinabi doon na kapag ikaw mag-resist ng devil, kailangan mo pa mag-pray fasting of 40 years, or 40 days, and 40 months. Walang requirement doon, mabadala yung sinabi ng Bible. Ang sabi lang ng Bible, i-resist mo yung demonyo. Kaso pag nandyan na si Delilah, bless this food, Lord. Di ba, mga kapatid? Lalo na kapag ka,
Hindi pa naman magbibigay ang demonyo ng kahinaan mo, mga kapatid, at hindi mo gugustuhin talaga. Never magbigay ng testing ang kaaway sa iyo na hindi ka talaga kakakagat. Yung pangangailangan, doon ka ititest. At i-allow ng Diyos yung test na yun para makita niya kung gaano ka talaga magkatapat sa Kanya. Let me give you an example. Si Jesus Christ nag-fasting. Si Jesus Christ nag-fasting na. Ibig sabihin, kahit gaano ka pa ka-fasting for 100 days ka pa, demonyo pupunta pa rin sa iyo. Si Jesus Christ guys, siya na nga ang Panginoon, pinuntahan pa ng demonyo, kinausap pa siya. Sige nga, kung ikaw nga si Jesus, gawin mo nga yung bato na gawin tinapay. Bakit? Kasi alam niya, nasa flesh si Jesus at gutom na siya. Ganun ang kaaway. Remember yung pinakauna bago tayo magkasala ang tao nga batid? Ang sabi na kay Eve, you will naturally die. Tinitwist niya ang word ng Panginoon. Kaya minsan kung hindi tayo ready mga kapatid, wala tayong knowledge ng salita ng Panginoon, hindi tayo nagbabible study, hindi tayo nagbabasa mga kapatid, I tell you, mapapahamak talaga tayo. That's why my people will destroy because of what? Lack of presence, lack of singing, lack of organizing, lack of program. No, lack of knowledge. Kaya nga mga kapatid, kung wala nang ibang requirement na sabi mo, ganito makapangyarihan kasi ang kaaway. Hindi, ang kaaway, kailangan mo lang gawin. I-resist mo yung kaaway. Kailangan mo sawayin minsan ang pag-isip mo mga kapatid. Jesus name, hindi masama, hindi mabuti yan. Lumayo ka mismo mga kapatid. Kaya nga, kung ang pag-aasawa ay solusyon para hindi ka magkasala, hindi sana wala ng adultery. Nabasa ko mga kapatid. Bakit meron pa rin David? Ilan ang asawa? Si Solomon, Jesus ko Marius. Kung ang pag-asawa ang solusyon mga kapatid, disiplina pa rin ang kailangan. And the Spirit and the Word of God, mga kapatid ko. Kaya hindi mo pwede sabihin na malakas ka ngayon, mga kapatid. Kaya huwag kang mag-judge sa mga taong na nagkasala, nadapa, mga kapatid ko. Dahil pagka tumating sa panahon na ikaw din nadapa, hindi mo na mababalik ang judgment mo sa Kanya. Na makita mo siyang bumabangon, pinagpala ng ating Panginoon. Kaya ikaw ngayon, mga kapatid ko, na kung hindi ka man nagkasala, amen, ipalakasin mo siya, encourage mo siya, mga kapatid. Hallelujah, dahil hindi tayo tinawag ng Diyos na mahusgan ang bawat isa. Tinawag tayo ng Diyos to love others as we love ourselves, mga kapatid. First, to love God and to love others also. Loving God. That's why we must resist the devil, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, he will flee from you. Kaso hindi natin siya nire-resist. Hinahayaan natin, mga kapatid ko. Lalo na yung pinapanood natin sa screen, mga kapatid. Instead na i-fast forward, in-slow motion pa natin. Sinusumpa. Amen? Kaya mag-ingat kayo, mga kapatid, sa mga bagay na okay. Kasi ang sinabi ng demonyo kay Eva, okay lang yan. Okay lang yan. I tell you, church, we must be ready and prepared. Luke chapter 12, verse 38. Let us read this now, kapatid, if you have your Bible. Sabi ng Bible, be dressed, ready for service, and keep your lamps burning like servants waiting for their master to return from a wedding banquet, so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. It will be good for those servants whose master finds them watching when he comes. 40, you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour or when do you not expect him. 42, who then is the faithful and wise manager whom the master puts in charge of his servants to give them their food allowance at the proper time? It will good for that servant whom the masters find doing so when he returns. We are waiting for our Master Jesus to return, mga kapatid. But in the meantime, as He commanded, be dressed, ready for service. Again, the key or ang pinakasusi ay ang paghanda pa rin na mababasa natin sa Matthew 25. Makita natin the wise and the foolish virgins, mga kapatid, waiting for the bridegroom. But these wise, amen, virgins are ready and waiting for the bridegroom, mga kapatid. Their lamps are burning. Yung oil nila, mga kapatid, meron, ang ilang lamps may laman ng oil. That's why the fire will keep burning.
Kaya dahilan kung bakit wala ka nang gana mag-pray, wala ka nang gana pumunta sa church, mga kapatid, at magpasalamat sa ating Panginoon dahil kulang na tayo ng Espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid. At yung apoy na dapat umiliwanag, instead na palakas ang palakas, papahina ng pahina, mga kapatid. That's why the foolish, amen, ay hindi po naabutan, amen, hallelujah, ng pagbabalik ng ating Panginoon. But this wise, they are prepared and ready. Nagsila'y nag-abang, mga kapatid. They receive an abundant, amen. They have the abundant supply of Holy Spirit or oil, mga kapatid. At makita nila at nakita nila ang kanilang master, mga kapatid. Same thing to us, mga kapatid. If we are ready, if our lamps are burning, if our oil are abundant, mga kapatid, ating itong i-consume na ating itong i-cultivate na manatili, mga kapatid, ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Huwag nating pakinggan ang boses ng sanlibutan kung ano sinasabi sa iyo ng mga tao. Ang kailangan mong panatilihin, mga kapatid, ay ang Espiritu ng ating Panginoon. Pagsumikapan natin na hindi maagaw ito at higit sa lahat ang kaligtasan natin, mga kapatid. Why? Because the greatest event that will about to happen, mga kapatid, is the rapture, the second coming of the Lord Jesus Christ. Clap your hands to the Lord. This parable of Jesus make it clear that in ready Christian, there's no place for either natural spiritual laziness. Everybody say laziness. He or she ready or not, wala pong place ang laziness, na kapatid. Amen. Come on. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. In fact, napaka-stricto ng Diyos. Straight ang Bible, mga kapatid, napakalinaw. Ayaw lang natin basahin eh. Kaya mga magulang, turukan at unahin natin disipin ang mga anak. Bakit? Tayo din na magdudusan yan. Mga kapatid. Kayo din na magdudusan yan, mga kapatid. Kaya don't expect na pagdating sa church, magbago sila dahil sa bahay pa, mga kapatid. Yun ang primary na lagi nila encounter tayo kasama nila eh. Kung hindi natin sila i-disiplina, mga kapatid, wala ang mangyayari. Kung hindi natin sila i-disiplina, magbasa, mag-pray, mga kapatid, kung higit sa lahat, maging masipag, mga kapatid, walang mangyayari. Why? Huli na ang lahat kapag turuan mo yung matanda, hindi na yung susunod, lalaban na yan sa iyo. Kaya sabi ng Bible, huwag mong pakainin ang tamad. Yes. Eh kaso, instead na huwag pakainin, pinifeed pa natin, in-orderan pa natin, mga kapatid. Ang kulang sa panahon ngayon ay pagdisiplina, mga kapatid. Pagdisiplina sa ating mga anak at sa ating mga sarili mismo. Why? Dahil mismo din tayo, wala na tayong panahon sa ating Panginoon. But, if we have a proper relationship to our Lord Jesus Christ, at kapag primary natin si Lord lagi ang ating inuna, mga kapatid, and if the Spirit of the Lord dwells in our heart, then that's the time ma-organize lahat, susunod lahat ng bagay. That's what the Lord promised us, mga kapatid. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kung unahin mo ang kaharian at katuwiran ng Panginoon, yung iyong bahay, aayusin din ng ating Diyos, mga kapatid. Why? Because the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Susunod lahat na yan, mga bagay na yan, mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo na kailangan magmakaawa. Amen. Kahit saan-saan pa mga bagay, ano man, hindi mo mapakawa, Lord, pahingi. May pangailangan ako ng ganito. No, it will follow if you have the heart of God, if you have the Spirit of God. Kaya kailangan mo, unahin mo lagi siya, mga kapatid, dahil alam na ang Diyos ang ano ang pangangailangan mo at ang paano ang pinakakailangan mo. Walang iba kundi siya. Siya lang ang magpagbago sa iyo. Siya lang ang makapagbigay sa iyo, mga kapatid, ko ng assurance at ang pangangailangan natin, mga kapatid. Yes. That's why 1 Peter 3 verse 15 says, but have reverence for Christ in your hearts. Kapakalinaw ng sabi ng Bible. But have reverence for Christ in your hearts and honor Him as Lord. Be ready at all times. Everybody say all times. All time. To answer anyone who asks you to explain the hope you have in Him. Be ready at all times. Ang mga tao ngayon, mga kapatid, napakarami ng mga ka-workmate mo, kaklase mo, mga kapatid, and especially mga kalaro mo, ano pa ba, marami mga tao that they need hope. Ang problema kapag nagtatanong sila about sa Bible, tayo din walang alam, mga kapatid.
That's why paano natin magiging ilaw at asin at mabigyan sila ng pag-asa, mga kapatid, kung tayo din mismo. Di tayo ready, mga kapatid. What do you mean, Pastor John? Paano ba naman tayo maging ready? Hindi naman tayo nagbabasa ng salita niya. Paano tayo maging ready, mga kapatid? Hindi nga tayo na umaatin at nagpipray at hindi na wala tayong panahon sa Kanya, mga kapatid. How come that we claim that we are Christians? Then we are not worthy to be called Christians or followers of Christ. That's why He says, be ready. But first, the Lord Jesus Christ encourages us to put God or give reverence. Now, this is a very important state of readiness paghanda. Number one, Jesus Christ is hold a very special central place in your heart. Ano ang result? You are ready always to give an answer to those who see something in you that causes them to ask about you. Hopefulness. What is that hope? That is Jesus Christ. The hope and our hope and Savior, mga kapatid. Our blessed hope and Savior. Why? Dahil sabi ng Hebrews, kung wala sa iyo ang Panginoon sa puso mo, hindi mo siya kayang i-explain. Hindi mo kayang i-explain yung mga bagay na wala ka namang knowledge. Wala siya sa puso mo eh. Hindi mo siya maging priority. Bakit? Wala siya sa puso mo. Kaya nga malinaw, mga kapatid, na binasa natin sa Bible sa 1 Peter 3:15, have reverence for Christ in your hearts and honor Him as Lord. Kapag si Lord ang pagkapagang puso mo, nandyan ang Panginoon, mga kapatid ko, yung hope nasa sayo din. Ibig sabihin, susunod yan lahat, mga kapatid ko. Uunahin mo siya, magbabasa ka ng Bible, magpipray ka, mga kapatid. Magbibigay ka ng panahon at importansya sa Kanya dahil mahalaga siya sa iyo. That's why ikaw magiging liwanag at asin din sa kanila. Why? Because you have Jesus in your heart. Next, before I close, mga kapatid. Matthew 24, verse 44. Sabi ng Bible, Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect it. And to say that you all must be ready. Everybody say ready. Ready. Dahil babalik ang Panginoon sa panahon na hindi mo ini-expect. In other words, mga kapatid, this Jesus always reminds His disciples to be watchful and pray. Why? Para magiging laging handa, mga kapatid. Hallelujah. Dahil kapag ka nagiging watchful and pray tayo, mga kapatid, meaning to say that our generation nowadays, alam na ng Panginoon kung anong mangyayari sa huling kapanahonan. That's why God already provided His Spirit, mga kapatid, for us, that even we are living in the end times, perilous times, He is with us, living in our hearts, mga kapatid. That the Bible says, if God be for us, then who could be against us? At kapag kasama mo ang ating Panginoon, sino pa ba? Sino pa, mga kapatid ko, ang lalaban at makakatalo sa atin, mga kapatid? If Jesus Christ dwells in us, mga kapatid. That's why the question is, paano tayo maging handa, Pastor? Sabi ng ating dakilang Panginoon, first, you must be born again. By what? By His Spirit. Everybody say amen. Amen. That is the main thing, mga kapatid. Could it be that you're already baptized in water, you're already forgiven, but the question is, have you received the Spirit of God? Fullness of the Spirit in the baptism of the Holy Ghost, mga kapatid. And then we will cultivate our love for Jesus bilang bride and loves her husband, mga kapatid. So wala nang iba. Kung ikaw ay nakatanggap na ng Holy Ghost, mga kapatid, papanatilihin mo. Be watchful and be prayerful and be careful, amen, not to get weighed down by worldliness, by the things of this world. And let us keep our lamps be burning for Him. Be always ready for service, for ministry in the Lord's. Amen. Na mga tao, lalo na that they need hope, they need the good news, the gospel, mga kapatid. Kailangan natin silang palalahanan, especially
amen, ang pinakasusi. Number one, let us keep Jesus central in our hearts, mga kapatid. Everybody say central. Why? If Jesus is our center, if Jesus is the center of your business, Jesus is the center of your relationship, mga kapatid, in your home, in your life, then madali lang kikilos ang ating dakilang Panginoon natin. You can easily share the hope. Amen. You can easily share the joy because Jesus lives inside of you, mga kapatid. Kaya tayo nahihirapan. Bakit? Dahil tayo lang mismo nagpapalayo at pinapalayo natin si Kristo sa ating mga kapatid. Everybody say Amen. Kumain tayong lahat, mga kapatid. That's why Matthew 24:4, chapter 24, verse 44. This is the sign. This is the final warning and revelation of God Christ. Because the question is, He's coming. Everybody shout, He is coming. He is coming. Are you ready, man? That's the question. Are you ready if the Lord comes? If not, the good news is you still have a chance today. You still have a chance to come to Him. You still have a chance to repent. You still have a chance, amen, to pray. You still have a chance to study His Word. You still have a chance, mga kapatid, to go and to rebuild your altar. To rebuild, mga kapatid, amen, hallelujah, your home as a house of prayer, mga kapatid. You still have a chance, mga kapatid, to, amen, to ask the Lord to cleanse you, to purify you, amen. You still have a chance, mga kapatid, amen, na mag-reach out sa mga ibang mga kapatiran at mga tao, higit sa lahat sa mga tao na nangangailangan ng Kristo, mga kapatid. That's why today we must be careful, be watchful, and be ready. Everybody say, be watchful, be ready. And everybody say, pray. That is the key, mga kapatid. Because in the last days, if the last trumpet was sound, mga kapatid, then Jesus Christ will come soon. Very soon. As the singers will sing, mga kapatid, and the musicians will play, let us prepare our hearts, mga kapatid, amen, that the Lord, amen, we will invite Him. Lord, I need you now more than ever, God. I need your Holy Spirit, God. Kailangan ko, Panginoon, ng banal na Espiritu Santo mo, Panginoon God. Amen. To fill me, God, with love, with joy, with peace, with long suffering. Why? Because that's what we need, church. We need the Holy Spirit of God in our lives. Hallelujah. Kaya palalahanan natin ang bawat ating minamahal at mga relatives natin, mga kapatid. Kailangan na natin magsimba, maglingkod sa ating dakilang Panginoon. Dahil darating ang araw at panahon na muling pagbabalik ng Diyos, mga kapatid. Kailangan natin maging handa. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sings song. Hallelujah.
Almighty, who was and is to come. Come on and let's bless the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. 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 I want you to hold hands, family, kamay sa kamay, lalaki sa lalaki, and we will pray together right now. Come on. Katabi mo mga kapatid, kung gusto mo, amen, sa balikat or sa kamay, babae sa babae, lalaki sa lalaki. And we will pray together, come on. And let us ask the Lord, amen. Nakikilos mo ating dakilang Panginoon. And pray together, Lord, ayaw namin na mag-iwan. Amen. Ang aking kahawang kamay ngayon, ang aking tabi sa counsel, God. We don't want, Panginoon, God, our family, our loved ones, Panginoon, na maiwan sa muli mong pagbabalik. Kasi we're praying, God, amen. Help us, Panginoon, Jesus, to maintain, oh God, to work hard and to work out our salvation, Lord, with fear and trembling, Lord. Help us, Jesus, to be concerned to our salvation, to have time, Panginoon God, study your word, to pray. Amen. Hallelujah. To open the Bible and, oh God, to cultivate our love towards you, Lord. Help us to maintain, Jesus. Amen. Hallelujah. Ang iyong pananampalataya at huwag mo hayaan, Panginoon, na maagaw ang aming kaligtasan at aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. But we're praying, God, hallelujah, na lahat kami sama-sama, sabay-sabay magpupuri sa iyo, Panginoon, sa panahon na ilang hallelujah. We are excited for that day that will come, that day, amen, that we will see you face to face, that day, oh God, hallelujah, the day of resurrection of the dead, that we will first rise to go, amen, hallelujah, that day will Lord Jesus be glorified, from glory to glory, and now we will change, amen, hallelujah, this body will come to incorruptible body, and believe that we will change from glory to glory. That's why we're excited, Lord, but we're praying, God, hallelujah, that we will not go, amen, leading us not to temptation, but deliver us from evil, Lord God, hallelujah. Bless us and be our peace, Lord, and we love you, Lord Jesus, and we respect, amen, hallelujah, ang pagkilos mo, Panginoon, lalo na sa huling kapanahonan. That's why we're praying, God, amen, that this person ay maligtas, Panginoon, kasama ang kanyang pamilya. Sa pangalan ni Jesus, everybody shout in Jesus' name. Malakasan ka ang sa ating lahat, Panginoon.